Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Una sa lahat, magpasensya nyo muna. Wala ho po muna tayong live. Gawa ng masakit po ang lalamunan ko, pero umiinom na din po ako ng gamot. Ito kasing video, minuto lang po ito. Unlike sa live na mahigit 1 oras po tayo matapos. Kaya video-video lang muna tayo mga ka-action, mga kakampeng. Okay, sa topic po natin ngayon, dalawang topic po tayo regarding dito sa surprise witness ni Senator Marcoleta at siyempre dito kay Secretary Boying Rimulya dito sa edited na video na pinakalat naman ng ilan sa ating mga kababayan. Unahin po muna natin ito si Orly Ortesa ho mga ka-action na kung saan iniharap po ito sa Blue Ribbon Committee bilang isang witness. Oo. At nakakapagtataka lang ho sa taong ito, no? Kasi may mga eksena na parang nakakaduda, no? Kasi may tinatanong si Senator Erwin Tulfo, tapos sa likod may sumisinyas na parang kinukots, tapos yung mga move ni Senator Marcoleta, no? Anyway, ano ba talaga ang background nito ni Orly Ortesa ho, mga ka-action, mga kakampeng? Ito po, pakinggan lang ho natin ang audio kasi ito po, malalaman natin ang pinaka-background nito ni Orly Ortesa dito sa Billionaire News Channel. Background lang ho, mga ka-action, mga kakamping ha. Audio lang ho ang maririnig nyo para hindi ho tayo magkaroon ng violation. Okay? Ito po, pakinggan lang ho natin ang audio, mga ka-action. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Tuluyan na ngang inilaglag ng sarili niyang empleyado si Ako Bicol Party Lizaldico kaugnay sa isyu ng korupsyon. Sa Senado, ikinuwento ni Orly Guteza kung paano umano dinadala kay dating House Speaker Martin Romualdez ang male-maletang pera. Pero, sino nga ba si Orly Guteza? Sa nakuhang resumes ng Billionaire News Channel, tubong masbate si Guteza. Nagtapos ng BS Criminology sa St. Ferdinand College, Iligan, Isabela at isang retired personnel ng Philippine Marine. Sa kanyang work experience, lumitaw na bago siya magtrabaho kay Kong Zaldi, naging VIP security siya ng mga government offices tulad ng Bureau of Customs, Office of the Vice President, Bucor, at Presidential Communication Operation Office. Samantala, pinabulaan na naman ni Attorney Pichi Rose Espera ang pagnotaryo sa ipinakitang affidavit ni Orly Guteza sa Senado. Ayon kay Espera, falsified and unauthorized ang pirmang makikita sa nasabing dokumento. Nananawagan rin siya na i-delete ang mga post sa online kaugnay dito. Yun po yun mga ka-action, mga kakamping. Paano po natin masasabi na maniniwala tayo sa kanyang mga isiniwalat regarding dito kay Congressman Saldico sa kanyang paglaglag, 'di ba? Hindi po natin kinakampihan dito si Saldico ha. Oo. Pero ang hirap kasi paniwalaan ng kanyang mga sinasabi dahil po doon pa lang ang abogado na sinasabing nag-notary, idinidinay ho. Diba? Paano ho natin yan paniniwalaan? Kung totoo ba ang kanyang sinasabi? Diba? Ulitin natin, wala tayong pinagtatanggol dito sa usapin ng korupsyon. Dapat magkaisa ho tayo. Diba? Kung sino itong mga sangkot, halimbawa man kung kakampi natin o hindi, wala tayong pakialam dyan. Huwag natin silang kampihan. Hayaan natin na gumulong ang investigasyon. Diba? Dito pa lang mga ka-action, mga kakamping, mapapaisip ka na kung totoo ba ang sinasabi ni Orly Ortesa. Kasi doon, may isang eksena din na kung saan magbabasa na sana ng nilalaman ng kanyang affidavit, inaano din siya ni Marcoleta na mag-stick daw sa kanyang binabasa, parang may nalalaktawan ba yun? Doon pa lang mga ka-action, mga kakamping, no? Alam nyo, mawalang galang na ho sa inyo mga senador. Dapat wala ho kayong kinakampihan dyan. Oo. Kahit man halimbawa mga kaalyado nyo, ang mga di umano'y nasasangkot, dapat wala ho kayong kakampihan dyan. Dapat ang inyong kakampihan, ang inyong gagawin, ang inyong trabaho ay para sa taong bayan. Di ba? Sa tingin nyo ba, maniniwala pa tayo sa mga sinasabi ni Orly Ortesa?
kung mismo ang sinasabing nagnotaryo sa sinasabing di umanong affidavit, yung abogado mismo, tumatanggi na unauthorized. Diba? Diyan lang mapapaisip ho tayo mga ka-action, mga kakamping. Kaya mahirap ho talaga paniwalaan. Anyway, tingnan natin kung sa bandang huli para malinawan ho tayo. Ito ho mga ka-action, ang pangalawa natin topic dito. Dito naman sa isang video na kung saan kumalat po ito sa social media. Di ba? Ang regarding po ito sa edited na video. Ito po, ipi-play natin. Dalawang video po ang makikita nyo dyan mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Dalawang video po yan, ha? Isang original, isang reverse. Alin ba doon ang reverse? Yung reverse o inedit na video, yun yung may inabot si Secretary Remulla sa likod, tapos inilagay sa harap ni Alcantara. Yun yung reverse or edited. Kasi pinapalabas kasi ng isang DDS na babae na vlogger na binigyan daw ito nag-script ito si Alcantara. Nakikita nyo po sa video, ulitin lang natin para maunawaan nyo. Yung galing sa likod na inabot ni Boying Remulla, tapos inilagay sa harap ni Alcantara, yun yung sinasabi ng isang DDS na vlogger na binigyan daw ng script. Yun po yung edited, reverse po yun. Pero yung video na kinuha ni Secretary Boying Remulla, yung papel doon sa folder ni Alcantara at inabot sa likod, yun po yung original. Yun po yung original. Di ba? Kinuha mo yung papel, inabot mo doon sa likod, pag ni-reverse mo yun, babaliktad yun. Babaliktad po yan mga ka-action. Kumbaga, ganito, reverse, pak, inilagay, di ba? Yun yung edited or reverse video mga ka-action. Yun yung pinapakalat ng ilan sa atin na mga kababayan. At isa nga diyang vlogger na babae na DDS, yun po yung sinasabi niya na binigyan daw ng script. Pero ang totoo, reverse po yun. Reverse po yun. Yung mula dito, pagkuha sa likod ni Remulla, tapos inilagay dyan sa harapan ni Alcantara, edited po yan. Reverse po yan. Ang original video dyan, yun yung kinuha ni Secretary Remulla sa harapan ang papel, tapos inabot dito sa likod. Yun yung original. Pero yung galing dito sa likod, papunta dito sa harapan, reverse video, edited po yun. Yun po yun mga ka-action, mga kakampeng. Talaga naman talaga itong ating mga kaibigan. Diyos ko po, gusto naman talaga nilang palabasin na binigyan daw ito ng script si Alcantara ni Secretary Boying Remulla. Hindi po kayo talaga lulusot. Hindi kayo lulusot eh. Hindi kayo lulusot sa inyong mga kasinungalingan. Di ba? Ito naman to si itong itong surprise witness ni Marcoleta. May surprise notary din pala. Di ba? Narinig nyo naman kung ano ang mga background. Di ba? Ang mga previous niya ng mga trabaho. Kanino siyang panig? Alam na this. Di ba? Ulitin lang ho natin dito sa usapin na corruption sa investigasyon ng Blue Ribbon, wala po akong kinakampihan dyan. Di ba? Kakampi ko man o hindi, hahayaan ko ang investigasyon na gumulong at maghintay ako kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Di ba? Wala tayo dapat ipagtatanggol sa kanila dito sa mga di umano'y sangkot. Hayaan natin na gumulong ang investigasyon. Okay? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knog. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.